DWPL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBT rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger ng Bayan. Burger na at ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offer customized service solutions. They design to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Pilipino ako, sa puso't diwa, ang buhay ko sa bayan ay Okay, magandang tanghali po sa mga giliw nating tigapakinig. Ang bilis ng araw, ngayon po ay ika-17 sa buwan ng Mayo, taong kasalukuyan. Isang linggo na makaraan ang ating halalan. Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatuntunang lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Marikina City Police Station, headed by its COP, Police Colonel Benliner Capili. Mamaya po ating babatiin ang bumubuo ng kaagapay Radio Action Group. Pero bago yan, nais po nating i-congratulate ang lahat po ng mga nagwagi at sa mga ilang lugar may naiproklama na, no? Higit sa lahat, congratulations sa lahat ng mga nangalaga sa kaayusan, katahimikan, katiwasayan ng naganap na eleksyon. Saludo tayo sa ating mga alagad ng batas, sa mga teachers, sa COMELEC, religious group, at sa komunidad. Isang oras po tayo magkakasama-sama and napakapalad po natin ngayong araw na ito. Makakadaupang palad po natin, ano? Ang ama ng Eastern Police District, ang EPD Pamamarisan. Kasama ng hitik na hitik nating mga balita. Siyempre, ang palatuntunang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan at ng PharmaServe. Magandang tanghali sa iyo, partner. Yun. Magandang tanghali sa iyo, partner. At isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga giliw na tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Gaya nga po ng sinabi ni partner, muli po tayo magkakasama sa loob po ng isang oras upang maghatid po sa inyo ng ilang mahalagang mga impormasyon. Kapiling po ang ating minamahal na panauhin ngayong puntang haling ito, no? Kaya bago tayo magpatuloy, partner, syempre, nais natin munang batiin ang ating minamahal na OIC ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas,
Police Lieutenant General Vicente Dupa Danao Jr., sir, at sa ating pong minamahal na ama at Regional Director ng National Capital Region Police Office, Police Major General Felipe R. Natividad. At gaya nga po na sinabi mo, partner, syempre, kapiling natin mamaya ang aming minamahal na ama ng Eastern Police District, si Police Brigadier General Orlando Oyebra Jr. Gayun din, partner, binabati natin syempre ang lahat ng bumubuo sa pamahalaang lungsod ng Marikina na laging nakasuporta sa ating kapulisan. Sa pangunguna syempre ng ating butihing alkalde, Mayor Marcelino Marcy Teodoro. At sa lahat po ng ating mga kapulisan sa lahat ng sulok ng bansa, isang magandang tanghali po at mapagpalang araw po sa ating lahat. Partner? Maaari niyo po kaming pakinggan sa DWBL 1242 kHz AM band. Maaari niyo kaming mapanood sa FB DWBL live streaming at nasa YouTube din po. Ang bumubuo po ng Marikina CPS Kaagapay Radio Action Team, headed by the COP Police Colonel Ben Liner Capili, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, Police Lieutenant Colonel Victoriano De Castro, Police Captain Greco Gonzalez, Police Lieutenant Julius Criste Maico Angkor, Police Corporal Chris Legin Pati, Police Corporal Robin Barameda, Police Corporal Karen Gay Canuto, Police Corporal Isaac Kapalad, at Police Corporal Nezerezo. Siyempre, maraming salamat sa aking pilot kay Police Corporal Mark Jonathan Clado. At nais din po natin na bahagi din ng ating lingkod ng bayan kaagapay ng mamamayan, ang ating pro bono lawyers. I would like to extend my thanks, our thanks, the kaagapay team, kay Attorney Eric Valero. Attorney Eric Valero, magandang tanghali po. Gayun din kay Attorney Andrew Ferrer. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtulong sa mga kababayan nating neglected of justice at ika nga ay binibigyan ng legal na assistance na wala po silang iniintindihan kung hindi ang hustisya para sa kanilang sarili. We have 5 minutes after 12 o'clock. And this time, nais po nating i-play ang AVP ng Eastern Police District. Amin pong pinagmamalaki at pinagpipitagan ang ama ng Eastern Police District at amin pong ihahatid ang kanilang AVP. Kasama dito ang kasama dito yung kasama dito yung kardo ng silangan. Pakikita natin. Kardo Dalisay ng silangan. Yung firearm proficiency activity ng ating panauhin. Ay i-suspense natin, Jigger. Okay, we are now playing the AVP of the Eastern Police District.
Okay, wala kaming masabi. Napakaganda ng AVP ng Eastern Police District. Ang Eastern Police District ay binubuo po ng Pasig City Police Station,
Marikina City Police Station, Mandaluyong City Police Station, and San Juan Police Station. Isang honor po at napakapalad natin na ngayong araw pong ito ay makakadaupang palad po natin ang nagsisilbing ama ng Eastern Police District. He is the son whose leadership shines over the police force of EPD, bringing out spring in the field of law enforcement and guiding the personnel of this police district to blossom into enthusiastic and dedicated vanguards of justice. He believes that enforcing the law without fear or favor is the key to earning the trust and confidence of the people towards the PNP organization, in which the spirit of our philosophy, service, honor, and justice will be realized. His vast experience as police commissioned officer after holding various important positions in the field of operational, administrative, and other aspects of law enforcement molded him to become the outstanding leader he is today. From 2016 to 2018, he served as Chief of Police of Pasig City Police Station. During his term, he held the banner of the said police station in fighting insurgency, criminality, and illegal drugs. His efforts and accomplishments paid off as he got promoted to key positions in the Eastern Police District. In the years 2018, 2019, and 2020, he was recognized as a prominent and established officer of EPD. During this stretch, he held not just one but all three positions in the command group. From being the Chief District Directorial Staff, he assumed the office of the District Deputy Director for Operations before ultimately moving forward as the District Deputy Director for Administration. From 2020 to 2021, his unparalleled leadership was acknowledged by none other than the national headquarters of the Philippine National Police. As a testament to this exceptional recognition, he was designated as the Executive Officer of the Directorate for Information and Communications Technology Management at Camp Crame, Quezon City. A truly unique and vital positions in the PNP, he adopted the core values of DICTM, dynamism, innovation, commitment, transparency, and methodology. Definitely, these values are the final pieces that made him a complete leader capable of taking on bigger roles towards the advancement of his PNP plans and programs. On October 30, 2021, as expected by most people, he formally assumed the post as District Director of Eastern Police District, also known as Team EPD, Team Pamamarisan. With a brand of leadership our new District Director brings to the table, the EPD has bagged the honors of being the top-performing police district in the whole of National Capital Region Police Office for 2 consecutive months. He introduced various programs that skyrocketed the capability and efficiency of Team Pamamarisan in the performance of their law enforcement functions. Beginning with the full EPD online report and log of incident system or LIS and digital archiving of document system DADS, all anchored under PNP's smart policing, secured mobile, real-time technology, pride in the implementation of Alagang EPD program with one ultimate goal, to serve and protect those who serve and protect. Under his leadership, Team Pamamarisan will soar higher in the field of law enforcement and will continue to serve the people with zeal and honor. Tulad po ng aming nabanggit, aming pong pinagpipitagan at napakalaking honor na makasama at makadaupang palad ang ama ng Eastern Police District. Walang iba po
kung hindi si Police Brigadier General Orlando O. Yebra Jr. General Yebra, magandang tanghali po. Kasama ko po ang aking co-anchor, si Police Lieutenant Julius Criste. Magandang Magandang tanghali po sir at isang mapagpalang araw po sa inyo sir. Maraming salamat po sir sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin upang maging bahagi po ng aming programa. Go ahead Siguro, po sir. Welcome. Partner, pabatiin muna natin si General Yebra ano bago ko i-congratulate ang Cardo Dalisay ng Silangan. Ang galing. Magandang tanghali sir. Bumati mo sa ating mga magandang tanghali po Ma'am Flory at Julius. Yes. Good afternoon lalo na sa inyong mga taga-pakinig at taga-subaybay dito sa programang ito. Magandang tanghali po. Unang-una, magpapasalamat din ako sa COP ng Marikina, kay Police Colonel Ben Liner Kapili, dito sa effort na to. At nagkakaroon tayo ng pagkakataon at oras para maipahayag din natin yung ating mga ginagawa dito sa ating nasasakupan. One comment lang, ma'am, muna. No? Napaka-flattering po yung maging ama ng Eastern Police District, pero tumatanda ako pag narinig ko bang big brother na lang ng Eastern Police. Okay po, maraming salamat po. General, being labeled as the ama, sa akin kasi ang pananaw ko hindi ibig sabihin na pag tinawag kang ama ay nakakatanda ano. Kami po ay proud na kayo ay ama, idol, sabi nga pamamarisan ano. Kaya ama. Pero since wala naman po sa itsura nyo, no? Yung sinasabi nating partner na nakakatanda, let's call General Yebra Big Brother, sir. Maraming salamat po. Nawawala yung aking partner. Anyway, habang inaantabayan na natin yung aking partner, General, first of all, congratulations po no for the entire Eastern Police District and sa kabuuan na rin po ng ating bansa ang effort po no ng ating mga alagad ng batas sa pagkakaroon natin ng isang mapayapa, honest and peaceful election. Congratulations po sa lahat ng ating mga otoridad, sa komunidad. Siguro we would like to ask you and please share sa amin po no yung sa haba ng preparation time talaga po nakondisyon natin ano ang ating ang komunidad at lahat ng mga concerned parties na magpe-play ng mahalagang role dito po sa ating eleksyon. Yes po ma'am, actually credit must also go to the other stakeholders, itong Yes. mga kababayan din natin sa media na kasama po natin at nagtulong-tulong para maging tahimik, matiwasay at maayos ang nakaraang national at local elections. So sa ating lahat po ang pagpupugay at ang pasasalamat dahil na-maintain pa rin natin ang pagiging peaceful at orderly elections dito sa ating nasasakupan. Okay, partner. Nawawala ka, partner. Ha? O, nawala ka na naman. Anyway, habang inaantabayanan ka namin, partner, no, ay itutuloy-tuloy ko yung aking nabanggit kay General Yebra na kung saan ko yata, partner. yung medyo lumipat ka. Kailangan natin ano na ika nga ay maiparting sa ating mga kababayan yung ating taus-pusong pasasalamat. Lalo higit, General, napakalaki din pong role ang ginampanan ng komunidad ano dito sa katatapos lamang na halalan ano yung mga ang creation ng mga lalo po yung mga religious groups no malaking bagay din general ang naging role ng lahat-lahat ang COMELEC at ang lahat-lahat na and we know for one general that come tomorrow
come tomorrow, meron na pong ika nga no na mga iluluklok at may mga manunumpa na nais pa din po nating kumustahin with the AOR of Eastern Police District. Meron pa po ba dito sa apat na ika nga ay lugar, meron pa po bang hindi pa natatapos, General, or almost all of them ay maaari na po or halos nakapagproklama na po? Ang pagkakaalam ko po ay ang lahat ng nanalong local officials sa apat na siyudad na nasasakupan natin ay naiproklama na ng COMELEC at sa ngayon ang tinatapos na lang po natin ay yung retrieval at yung pag-safekeep ng mga automated election system, equipment and material. So with respect to the proclamation, natapos na po lahat yan. Ang inaabangan na lang po natin ay ang magiging opisyal na siguro oath-taking na gaganapin bago matapos itong buwan ng Hunyo at para na rin sa inaabangan nating proclamation naman ng mga national elected leaders natin ay inaasahan din natin mangyayari at sa mga susunod na linggo. So yun po, pagkatapos ng ating security preparations for the election, etong post-election naman po ang paghahandaan natin dahil yun nga po, inaasahan natin na magsusunod-sunod ang mga rally, ang party, taking activities at siyempre pa kasama na dyan yung mga posibleng rallies and demonstration na gagawin naman ng iba-ibang mga grupo. And we know for one, General, na yun nga po, no, yung after election ay handang-handa din po ang ating mga kapulisan. In fact, I would like to congratulate personally ang CDM ng Eastern Police District, nanalo ito. Di ba, partner? Tama ka dyan, partner. EPD ang tinanghal na kampiyon, partner, sa nagdaang CDM competition ng NCRPO. Kaya doon natin nakikita yung expertise ng ating big brother, the director of the EPD, no? Yung kanilang preparation. So, ika nga, ang lahat po ito ay napaghandaan. And I will take this opportunity, partner, na gusto ko ding i-congratulate, yung sabi nga nila, napakalusog ng isip nung nag-isip noon, yung nangyayaring rally sa area general ng COMELEC ay tinapatan ng concert ng ating pulis. To the officers na ay nagsagawa noon, partner, congratulations of course. So this time, partner, sabi mo nga mahina ang signal mo, pero nais muna natin na alamin from the big brother of Eastern Police District, itong ating EPD pamamarisan. General, yung pong EPD pamamarisan na kung saan po ay parang you stood as the role model. Parang ganon, ano po? Opo, ang Tagalog po ng role model ay pamamarisan. Kung kaya naisip namin na gamitin na rin yung term na yan dahil unang-una, talagang ginagawan po natin ang paraan at isa sa ating mga objective ay gawing best. Number one, ang Eastern Police District, not only in Metro Manila at kung kakayanin in the whole of the Philippines, ay maging role model ito in terms of efficiency and discipline at professionalism. So generally, go ahead. Ayan ka na pala. Sige, go ahead. Hindi ko kasi alam kanina kung hindi ko naumpisahan yung mga pagtatanong mo kay sir . Hindi ko alam kung Hindi, partner, kinongratulate ko lang si General dahil nga sa napakalaking role ng ginampanan ng lahat ng ating mga otoridad, ng COMELEC, ng community, religious groups, and everyone na ika nga ay nagbantay at nangalaga dito sa ating kalilipas na eleksyon. Sige. Bukod dyan, partner, gusto nating batiin at i-congratulate ang aming district director, syempre, para ipaalam sa'yo, partner, ang EPD, partner, ay sa 4 na sunod na buwan, ay number 1, partner,
sa pagdating sa Unit Performance Evaluation Rating. At syempre, yan ay sa ilalim ng Partner! Gabay at Patnubay. Partner, alam ko yan. Nandito yan sa akin eh. Hindi ko nga alam kung nabanggit mo na at na-congratulate Nabanggit mo na si ko. Sir. And that's one of the things na nais nating i-congratulate ang butihing Big Brother ng EPD dahil 4 na buwan pa lang. Yung atin pong 4 na kaninang sunod-sunod na buwan. 4 na sunod-sunod na buwan. But General Yebra, yung atin pong ABP kanina is yung ika-6th month no ng butihing Big Brother ng ating EPD talaga namang hitik na hitik partner sa mga accomplishments, sa mga programa na kanilang ini-implement. Kaya nga partner, gusto nating itanong kay Sir kung ano yung sikreto ng EPD sa pagiging number 1 namin sa NCRPO for the past 4 months, Sir. Pero bago yan, partner, nais muna natin iparating kay General Yebra. PKG Region 12. PKG Region 12 is watching, General Yebra. And congratulations from William Wallace Team EPD for being consistent number 1 on unit performance rating January to April among 5 districts under the able leadership of Police Brigadier General Orlando Yebra. Congratulations daw po, sir. Sige, partner, go ahead. Yung Yun na, sikreto. partner, gusto ko lang marinig kay Sir yung sikreto namin sa EPD. Sikreto ni Sa pagiging General. number 1. Yes. Po, Sir. Maraming salamat, pero gusto ko lang linawin na wala pong sikreto, no? Kung paano maging number 1, paano ma-recognize as best police district. Ang ginagawa lang po natin ay teamwork, coordination, Yes, bawat isa, and stick to the goal and objective at talagang magpursige tayo kung anong gusto nating gawin ay talagang makuha natin. So, in short, hindi tayo dapat ma-distract ng kung ano-anong bagay, kung anong gusto mong abutin, tuloy-tuloy ka lang. Challenges, meron talaga yan at kung ano-ano pa. So, despite of meager resources, konting sabihin na natin in terms of personnel, area, and other materials, talagang malayong-malayo tayo sa ibang district pero hindi yan dapat maging hadlang para dun sa gusto nating marating o magawa. So isa yun sa mga kailangan, no? Kailangan nating gawin para ma-achieve mo yung dapat at yung gusto mong marating. So number 1, yung talagang team pamamarisan, yung 4 na cities natin with their chiefs of police ay talagang naka-anchor, no? Naka-align sila kung ano ang dapat gawin at walang umihiwalay, walang naliligaw at walang nagsasarili ng kanilang diskarte. So kung gano'n ang effort ng lahat, mas madali po talagang ma-accomplish ang isang bagay. So hindi po ito sikreto dahil lagi kong sinasabi every time that we're having a conference, sinasabi ko yan na ganito ang gawin natin, ito ang requirement, dapat natin ma-accomplish ito. So that's it. Kaya namin po nagagawa yung mga bagay na yan and as a result, sabi nga natin, from January up to April for 4 consecutive months ay ang number 1 in terms of unit performance evaluation rating. At bigyan ko rin po ng emphasis na ito pong tagline na ang pamamarisan ay dapat talagang pamamarisan, no, sa mga kabutihan, sa maayos na trabaho at lalong-lalo na every single member of EPD ay dapat pamarisan ng mga pulis sa labas, sa loob at labas ng Eastern Police District. Po. Nakita mo na, partner, ha? Oh, Sir, nagahang yata ako, partner. Hindi, partner. Sir, tumatahimik ka, partner. Sir, sa halos 6 na buwan po ng inyong pag-upo bilang amin pong district director po dito sa EPD, napakarami na po talaga ng mga programa na inyo pong nagawa. Pero isa po dito sa mga programa na ito, yung pong tinawag nyo po na Alagang EPD. Sir, pakikwento po sa ating mga tagapakinig,
yung pong inyong napakagandang programa na ito para sa ating mga personnel, sir, sa Eastern Police District, sir? Well, unang-una, sa titulo pa lang, sa pangalan pa lang, alagang EPD, ibig sabihin I am more concerned of the welfare ng mga tao natin. Yun. Although binabalanse natin yan sa output, sa accomplishment, pero hindi dapat doon lang mag-focus ang isang commander o isang hepe. Dapat din tingnan natin yung personal welfare ng mga tao natin. Baka naman sobrang pagod na, sobrang exhausted na at nagkakasakit na yung mga tao natin. So we have to compensate also. We have to balance, di ba? Kaya itong alagang APD, ang objective nito talaga ay mabigyan ng financial assistance, legal, psychological, at ano pang assistance na pwede ibigay. We can refer them to other hospitals na po pwede. At hindi lang yung consultation, di ba? May medical tayo, may doctor tayo rito. Pati na rin po yung mga problemang emosyonal. Binibigyan po natin ng pagtugon yung mga pangangailangan na yan. Dahil nga sinabi natin, kung hindi natin aasikasuhin at bibigyan ng pansin itong mga pangangailangan ito ng mga tao natin, sino pa ang gagawa niyan? Exactly. That is why EPD, alagang EPD is anchored on that statement na sinabi po ninyo kanina, to serve and protect those who serve and protect. Kung kaya po natin, di ba, marami tayong ginagawang mga outreach program sa ating mga community, sa mga residente ng iba't ibang bayan. Meron tayong mga gift giving, yung barangayanihan, etc. Kung nagagawa natin yan sa ibang mga tao, bakit hindi rin natin gawin sa mismong tao natin? Yan po ang essence ng alagang EPD. Meron po tayong programa na para lang po sa miyembro ng Eastern Police District. Magkakasakit sila, meron po tayong maibibigay na financial assistance. May mamamatay sa immediate member of the family, mga hospital, pwede po natin tulungan. At kung ano-ano pa pong mga assistance na pwedeng maibigay. Sabi ko nga po, sa pamamaraang ito, mababalanse natin yung welfare ng isang tao. Dahil mahirap naman na puros accomplishment at output lang ang hihingi natin sa kanila without considering na may mga pangangailangan din sila sa personal nila buhay. Okay. Anyway, alam mo partner, habang nagsasalita si General Yebra regarding the alagang EPD, sabi nga ni Sir sorry Sir pero sabi mo nga nakakatanda yung ama, yung tawaging ama. Pero tulad ng inyong nabanggit kanina, alagang EPD, mula pa lang po dun sa salitang alagang EPD ay nadadama na ng kabuuan ng Eastern Police District. Yung malasakit, yung alagang EPD ang tinanong mo kasi partner kay Sir kanina. Kasi yung entire life, General, yung entire life ng isang alagad ng batas hanggang doon sa personal na buhay, yung pangangalaga. Tama yung sinabi ni Sir kanina Hindi lamang puro accomplishment, kailangan ipadama din ng isang ama yung kanyang malasakit sa kanyang mga tauhan through the manner of asking them, parang tinatanong mo din sila. Through that, di ba, General, nararamdaman ng bawat isa ang malasakit. Kaya nagkakaroon sila ng inspirasyon. Nai-inspire sila, General, to perform their duties. Tama po yun. At siguro, dahil nga dyan sa mga ginagawa natin, hindi mo na kailangang pukpukin pa yung tao and require them to do more dahil sila na mismo magkukusa Alam nila na merong merong direksyon at maganda ang patutunguhan kung kaya't yun nga po, nagtutulong-tulong ang lahat. Napakasarap po kasi ng pakiramdam na pag ikaw ay nagsiservisyo, hindi lamang yung serbisyo partner ang inaasahan sa iyo, kung hindi yun yung sinasabing give and take
tinitignan din yung para sa kapakanan mo. Kaya tama yung sinabi ni General kanina, nagkakaroon ng kusa at malasakit din, ano? Dahil nagpaparamdam ka rin ng malasakit doon sa ika nga ay nagseserbisyo sa ating bayan. Ganun Diba? kami partner sa EPD, pamilya. Parang pamilya yan partner eh. Ganon din ang Marikina Inahalag- City Police. Ganon din ang Marikina City Police Station. Ika nga ano, kapag ang Marikina City, sabi nga ni Sir kanina, bawat-bawat, no? Minana nga no? Minana from the EPD. Hindi lang malasakit sa buong pagkatao, pati sa pamilya ng bawat isang pulis, damang-dama ang malasakit ng mga namumuno sa kanila. So anyway, partner, may tatanong ka pa ba kay Sir? Kasi gusto kong i-congratulate si Sir dahil dito sa ating nakita kanina, no, yung Cardo Dalisay ng Silangan. Yun. Sabi, Yung mga firing ni Sir, nakita mo partner. kaya nga. Anyway, alam po natin na general na tapos na po yung halalan at sa mga darating na araw ay marami pa po mga activities na mangyayari at alam natin ang kahandaan ng ating mga kapulisan. Nais din po natin malaman muna naman kung ano-ano pa ba yung nais idagdag ng ating mga pinuno na programa, no? Na lalo higit na inspirasyon sa ating mga pinuno yung very successful na ginawa nilang preparation dito sa nakaraang eleksyon na kung saan ang pakikiisa ng komunidad general ay napakalaking bagay po. Sir? Actually, ma'am, ngayong natapos na ang elections at yung ating mga deployment on COVID or quarantine control points, babalik tayo dun sa normal, the usual nating interventions na ginagawa against criminality. Kung kaya mas pinaigting natin ngayon yung ating Oplan Omni or Oplan Omnipresence wherein sinabi ko nga sa bawat hepe na ang pulis ay hindi lang dapat nakikita sa kalsada, kung hindi dapat nararamdaman din yan. Magkaiba kasi yung nakikita ka lang pero wala naman. Hindi ka naman nagre-react or hindi ka naman nilalapitan. So dapat nakikita ang pulis at nararamdaman. So bukod pa dyan, yung ating weekly sakleo, yung ating anti-drug operations, yung ating paggamit ng social media para mabigyan ng mga warnings and tips ang ating mga kababayan, yung accounting of wanted persons at sa mga barangay naman yung ating bandilyo at recorrida. Balik na po lahat yan. At ngayon, dinagdagan pa natin ng use of technology para mas maging effective po ang ating anti-criminality efforts. Kaya ang body-worn camera, yung mga CCTV ay talagang pinapa-activate po natin lahat yan. So, may mga support groups din po tayo na mga tumutulong and most especially yung local government units po na nandito sa eastern area, Pasig, Mandaluyong, Marikina, and San Juan, na napaka-supportive po ng mga local officials dyan kung kaya't sila mismo ay nag-i-initiate, nag-i-implement ng mga programa para sa public safety at lalong-lalo sa peace and order. So dito po, hindi natin may kukonsidera na very alarming at very significant dahil ang mga crime incidents, dahil may mga pagkakataon nga po rito na sa buong Eastern Police District, nagsisiro po minsan ang crime kahit na regular day yan. Dati, madalas mangyari every weekend lang na walang krimen na nangyayari. Pero ngayon po, kahit weekdays, minsan ay nagiging zero. So, babalik po tayo sa ganon. Ibibigyan po natin lalong-lalo na ng emphasis yung ating mga pag-account ng mga
sa drugs, ano, yung mga peddlers, mga pushers, pati na rin sa mga users dahil we are also campaigning for a drug-free barangays na nandito sa atin pong nasasakupan. Okay, partner. Partner, alam mo, sobrang hanga tayo talaga sa sipag, sa talino at sa galing ni Sir, no? Sa patunay nga dyan, yung pagiging number 1 namin dito sa EPD. Meron lang ako parang gustong konting trivia na malaman kay Sir. Sa ilang dekada po, Sir, matagal na po yun, Sir, no? Na inyo pong serbisyo at paglilingkod po, Sir, sa ating bayan, ano po, Sir, yung bagay na sa tingin po ninyo hindi niyo po, Sir, malilimutan na maaari niyo pong maibahagi sa amin para maging inspirasyon po namin na narito rin po sa minamahal po nating organisasyon, Sir? Kung meron lang po, Sir, na ano. Sa more than 30 years, ayan nilaglag ko na. 32 years. Sir. Ang talagang siguro hindi ko malilimutang experience yung pagiging lecturer, educator, at Yes, sir. instructor ng ating mga kapulisan na rin. Matagal po ako Tama po, nagtuturo sa PPSC, sa National Police College, at naiimbita kung saan-saan pang mga training institution, kung kaya't mas marami po yung nakakasalamuha ko, nakaka-interact ko ng mga pulis, at may naisishare akong kaalaman, may natututunan din ako from them na yun din po ang ginagamit ko sa aking actual na pagpe-perform ng duty. So isa po yan sa hindi ko makakalimutan dahil sabihin na natin, hindi naman po ganun karami ang mga may passion na Tama po, Sir. Diba? So bukod pa dyan ay yung pagiging commander mo siguro yung mga challenges na dumaan sa akin, yung mga ups and down ng serbisyo, normal naman yun. Normal yun, nangyayari talaga yun. But what is important ay magawa mo ng maayos at makapagtapos ka ng maayos. Dahil sinasabi ko po na makapagtapos ng maayos, in a few months ay magpapaalam na po ako sa Philippine National Police at maaring harapin ko naman ang aking personal na buhay or hindi natin alam ang mga susunod na kabanata. Alam mo, partner, buhay na isang patotoo ko dyan, partner, no? Kasi naging instructor namin si Sir nung panahon ng aking junior leadership course. At tandang-tanda ko, way back 2010 yon, may libro si Sir na siya ang author. Talagang pinapirmahan ko kay Sir yun. Kaya talagang very familiar ako kay Sir. Talagang isang magaling na Sir, nasaan yung libro? Sir, nasaan yung libro na yon? Is it out sa market? Nasa National Bookstore ba? Nung maubos na po sa market, hindi na ako nagpa-reprint at hindi na po ako naggawa. Sir, sayang. Sir, naubos sa market, it means na in demand. Sana mag-publish ulit si Sir, no? Siguro po, pag nabigyan ng pagkakataon at medyo maluwag na ang panahon, gagawa pa ulit tayo ng mga bagay na makakatulong. Di ba? Kahit na wala na tayo sa PNP, pwede pa naman tayong gumawa ng mga ganyan para magamit at makatulong sa ating mga pulis. Oo. Anyway, Sir, alam mo, partner, go ahead. Sir, gaya nga po ng sinabi nyo na medyo nalalapit na po yung inyong retirement po, Sir, no? Sir, bukas pa din po ba ang inyong sarili, Sir, para ipagpatuloy ang pagbibigay ng serbisyo sa ating bayan kung bibigyan po, Sir, kayo ng pagkakataon na magsilbi muli sa ibang ahensya po ng ating pamahalaan, Sir? Well, pag tayo inimbita, bakit hindi? Lalong-lalo na kung ito ay serbisyo publiko pa rin at para sa mas nakakarami. Hindi ko po tatanggihan yan. Wala ko inaatrasan, lalo na kung public service. Pero ako sa ngayon, partner, ayoko pang tanungin si Sir ng mga ganong bagay. Ikaw naman, no? Nai-inspire pa yung ating mga kababayan sa ganda ng kanyang programa, sa serbisyo. For 32 years, sabi ni General kanina, no?
sa serbisyong iginawad niya sa mga mamamayang Pilipino. Huwag na muna natin damahin. Ikaw naman, ilang Hindi partner, ang sa akin, ilang buwan pa yun sa akin eh. partner, ang sa akin lang, Gusto ayaw natin- kong masayang yung galing at talino ni sir. Kaya nga, huwag ka mag-alala. Gusto natin makita na makapaglingkod pa at Ang ating mga alagad ng Okay. batas ngayon, ating masasabi po and we would like to congratulate all of you. Each and every one of you has this God as the center of your lives. Kasi nakukuha niyong i-coach, no? Ang ang inyong mga kapulisan, ang aming mga kapulisan, kaya sila'y nagagabayan ng maayos. So, yun nga, medyo syempre, General, may kalungkutan kapag dumating yung panahon na ika nga ay sabi ni partner, lilisanin mo na, but then yung talento mo ay hindi masasayang dahil lagi kang handa na magserbisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. Yun. O, di ba, partner? Ang ganda doon, partner. Oo naman. Yung libro, General, interesado ako dun sa libro. Sana bumalik siya, no? Anyway. Pag magkaroon tayo ng pagkakataon ay gawa tayo ng latest edition, updated. EPD ang pamamarisan, nothing is impossible with the brand of leadership of Brigadier General Orlando Yebra. Ang dami nagwa-watch sa atin. Anyway, we only have about 5 minutes, partner. And this time, Okay. bigyan natin ng pagkakataon si General upang magbigay ng kanyang mensahe, lalo higit po sa ikang katatapos lang na eleksyon, mensahe sa ating mga kababayan, sa ating mga kabataan, at sa kabuuan po ng kagawaran ng ating mga alagad ng batas. Well, unang-una po, gusto ko magpasalamat sa pumupuo ng programa, sa iyo po, Ma'am Flory, kay Julius, at lalong-lalo na kay Colonel Benliner Capili. Narinig ko rin po kanina si Attorney Eric Valero, isang kaibigan. Kumusta po? So, sa mga taga-hanga ng lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan, so magpatuloy lang po tayong makinig at sumubaybay para mabigyan tayo ng mga tamang impormasyon, updates at mga activities na ginagawa po ng ating kapulisan, lalong-lalo na sa area ng Eastern Police District. Sa mamamayan po ng aming nasasakupan na 4 na syudad, hinihingi ko po ang inyong patuloy na pagsuporta sa inyong PNP. Hinihingi ko po ang inyong walang sawang pakikisa sa mga activities po na ginagawa natin na magmula sa mga barangay, sa syudad at dito po sa mga programang sinasakatuparan ng Eastern Police District. Maraming salamat po at sana po magpatuloy po tayo hanggang sa kung kailan po tayo aabutin dito sa ating panunungkulan. So once again, maraming salamat po sa inyo lahat at hopefully magkaroon pa tayo ng pagkakataon kung mamarapatin at kung pagbibigyan pa talaga meron pa naman akong ilang buwan siguro baka pwede pa tayong bumalik rito para formal natin mabigyan ng mabigay yung summary ng ating panunungkulan since day 1 ng aking pagiging district director hanggang sa aking pamamaalam as district director. So, welcome po yan, sir. Ma'am Flory at Julius, maraming salamat. Once again, maraming salamat din po, sir. Yebra, taus-puso po ang aming pasasalamat sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon na kayo ay makadaupang palad at maihayag sa ating mga kababayan ang ating district director ng Eastern Police District, ang kanilang mga accomplishments, programs, and projects, ang ama o brother, big brother ng EPD. Thank you very much. Gayun din po sa inyong sekretary kay Police Staff Sergeant Jessica Dayag. With that, sir, magandang tanghali po. God bless you. Partner, segundo na lang yung nalalabi. Okay. Sa ating oras ng pagpapaalam, thank you very much. Siyempre, magandang tanghali kay Ma'am Kat Capili, gayon din po kay Carl, no? At kay COP, Police Colonel Benliner Capili. Yung leadership ng Marikina,
for the entire EPD, no, pare-pareho talaga pamamarisan. Team pamamarisan. Iisa yung adikain, ano, may malasakit sa hindi lamang sa Hindi lang sa individual. taong bayan, kundi sa amin din mga kapulisan. Partner, okay. Yun. Okay, partner. Muli, ako po ang inyong kaagapay, Police Lieutenant Julius Christie. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo at patuloy po tayo ingatan at pagpalain ng ating dakilang lumikha. Magandang tanghali po. Okay. Maraming salamat po sa bumubuo po ng Kaagapay Radio Action Team. At siyempre, maraming salamat po kay Police Brigadier General Orlando O. Yebra, ang District Director ng Eastern Police District. Thank you very much sa technical side. Again, muli po sa darating na Martes, magbabalikan nyo abang lingkod. Ako po si Flory Gabitan. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals, such as vaccines and blood products. They offer customized service solutions. They design to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Expresses only the opinions and views